At dahil weekend na naman, alamin na natin na magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. At ngayong weekend mula sa aming kasamang si Aubrey Ner, live mula sa Pag-asa DOST. Aubrey? Magandang hapon, Aviva, at sa ating mga kababayan. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin ang pag-ihip ng easterlies o hangin po yan galing dito sa dagat Pasipiko o nakakaapekto dito po yan sa buong Pilipinas. Kaya naman ang mararanasan sa buong Kapuluan ay maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog lalo na po yan sa hapon o sa gabi. Samantala, kaugnay ng El Nino Watch na inilabas ng Pag-asa kahapon ay kasabay ang pagmumonitor sa mga magiging epekto nito sa ating bansa. At isa na nga rito ay ang pagdalang ng pag-ulan sa Pilipinas na talaga namang may malaking epekto sa mga dams na pinagkukunan natin ng tubig araw-araw. Sa ngayon, inaasahang magsisimula ang epekto ng El Nino ng buwan ng Hunyo at magtatapos ito sa mga buwan ng taong 2015. Kaya nagtatanong dahil nga inaasahan ng El Nino effect next month ay magkakaroon pa rin ba tayo ng mga malalakas na bagyo sa darating na rainy season or yung month of June and July. Kaya naman kanina nilinaw sa atin ni weather forecaster Fernando Cada na base sa mga huling datos natin noong taong 2009 to 2010 kung kailan naapektuhan tayo ng El Nino ay meron pa ring mga chances na pumasok ang mga bagyo sa Pilipinas. At iyan nga po ay represented ng mga guhit dito po yan sa mapa. Sa katunayan, nakapagtala po tayo ng 5 typhoon at meron po tayong 8 tropical storm at pati na rin ang 4 na tropical depression. Kahit pa nasa strong category o malakas ang naging impact sa atin ng El Nino noong 2009 to 2010. Kaya naman asahan pa rin po natin ang mga pag-ulan sa mga susunod na buwan pero mababawasan lamang ang rainfall amount o yung dami ng ulan mula sa mga bagyo na papasok sa ating bansa. At iyan nga po ay magiging dulot ng El Nino. Kaya tutok pa rin mula dito sa Telebisyon ng Bayan para sa iba pang magiging epekto ng El Nino sa ating bansa sa mga susunod na araw. Mga kababayan, sa patuloy na pag-init ng panahon ngayong buwan ng Mayo, ano nga bang lugar ang mga may pinakamatataas na temperatura? Highest natin kahapon ay naitala po yan sa Cabanatuan, Nueva Ecija na merong 37.8 degrees Celsius. Sinundan niya ng Sangli Point, Cavite na merong 36.6 degrees Celsius. Next natin ay Science Garden, dito po yan sa Quezon City na merong 36.4 degrees Celsius. Sinundan ng Tuguegarao City na merong 36.3 degrees Celsius. And lastly sa Dagupan City na merong 34.8 degrees Celsius. At yan, nakita naman po natin na mainit pa rin po talaga ang panahon, kaya naman kung lalabas ang bahay ay magbaon ng mga tubig nang sa gayon ay maibsan ang init na mararamdaman saan man tayo magpunta. At mula sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyong bisitahin ang aming website and other social media accounts. At ako po ang nakasama niyo ngayon ang inyong weather darling na si Aubrey Ner na nagsasabing kahit anong panahon, may pag-asang bumangon. Magandang hapon, back to you, Habiba. Maraming salamat sa iyo, Aubrey.